Si Umayma ay 18 taong gulang pa lamang nang siya ay lumipat at permanenteng tumira sa United States mula Egypt. Siya ay matalino at maganda pero ang kanyang pinapangarap na American Dream ay nagtapos sa isang kahindik-hindik na pangyayari. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak si Umayma noong 1968 sa lugar na malapit sa Sudanese border sa Egypt. Siya ay lumaki sa isang liblib na lugar kung saan halos lahat ng tao ay nakakaranas ng matinding kahirapan. Ang kanyang pamilya ay napakagulo dahil ang kanyang ama ay malimit abusuhin ang kanyang ina. At noong bata pa lamang siya ay nakaranas na agad ito ng karahasan. Sa edad na 7 taong gulang ay dumaan siya sa isang ritual na tinatawag na FGM. Ayon sa survey na ginawa ng Egyptian Family Health Survey noong 2021, 86% ng mga babaeng kinasal sa pagitan ng 15 o 49 na taong gulang ay dumadaan sa FGM. 74% dito ay ginagawa ng mga doktor. Ang FGM ay ang proseso kung saan tinatanggal ang parte ng kanilang ari at ang malala ay dahil sa mahirap ang pamilya ni Umayma ay ginawa ang operasyon na ito sa kanya ng walang anesthesia. Kalaunan, hindi na natagalan ng kanyang ina ang pang-aabuso na natatanggap nito kaya naglakas loob ito na layasan ang kanyang ama. Tumakas sila at naglagi sila sa isang mahirap na lugar sa Cairo na tinatawag na City of Dead na napapaligiran ng mga sementeryo. Tinatalang halos 1 milyon ang mga nakatira sa lugar na ito. Ang kanilang buhay ay mahirap pero hindi maikakaila na lumalaking maganda si Umayma. Nang siya ay 18 taong gulang ay nahulog ang kanyang loob sa isang oil worker na mula sa Estados Unidos. Pinilit siya ng kanyang pamilya na pakasalan ang binata at noong 1986 ay dinala siya nito sa Estados Unidos at kalaunan ay nagpakasal sila. Sila ay tumira sa Texas pero hindi naging maganda ang pagsasama ng dalawa. Agad lumutang ang kanilang mga problema at nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Ang 18 taong gulang na si Umayma ay naiwang mag-isa sa Amerika. Pero dahil sa hindi niya gusto na bumalik sa mahirap na buhay sa Cairo, ay nag-isip siya ng ibang paraan para kumita ng pera. Kahit hindi siya gaano marunong magsalita ng English, ay nakapagtrabaho siya bilang tagalinis ng hotel, naging katulong din siya at para makakilala ng lalaki na pwedeng magbigay sa kanya ng maginhawang buhay, ay mahilig siyang maglagi sa mga bars. Pinasok din niya ang pagiging isang part-time model at ito ang nakatulong sa kanya para mabayaran ang kanyang apartment. Pero hindi nagtagal ay napagod siya sa pagiging model kaya itinigil niya ito at nag-isip siya ng ibang paraan para kumita ng pera. Ang paraan na naisip niya ay makapag-date sa iba't ibang mga lalaki at pagkatapos ay nanakawin niya ang mga wallet, pera at mga mahahalagang bagay na pwede niyang pagkakitaan. Nagsimula lang ito sa simpleng pagnanakaw ng mga wallet hanggang umabot na siya sa punto na binabantaan niya ang mga ito at itinatali niya ang mga lalaki sabay tinututukan niya ng shotgun para makuha niya ang kanyang gusto. Matapos siyang pagnakawan ng mga ito ay gagastusin niya ang mga pera at agad siyang maghahanda para maghanap ng kanyang susunod na biktima. Noong 1991, mula Texas ay lumipat si Umayma sa Orange County, California kung saan dito niya nakilala ang kanyang ultimate target na si Bill Nelson. Nagkakilala ang dalawa habang naglalaro ng pool si Bill sa isang sports bar. Si Bill ay 56 na taong gulang na mula Texas. Siya ay matangkad na lalaki at tumitimbang siya ng 230 pounds. Dati siyang piloto pero tinanggal siya sa trabaho dahil sa pag-smuggle niya ng pinagbabawal na gamot at mga electronics na gamit mula Mexico. Pinagbayaran niya ang kanyang krimen na kanyang ginawa sa isang federal state prison. Pero kahit nakulong siya, ayon sa mga tao na nakakakilala sa kanya, si Bill ay isang disenteng lalaki. Si Bill ay isa ding ama sa 5 niyang anak at meron siyang 17 apo. Si Umayma naman ay mahilig sa matandang lalaki para sa maraming rason. Una, para sa kanya ay itatrato siya ng mga ito ng may respeto. Pangalawa ay gusto niyang makahanap ng lalaki na makakapagbigay sa kanya ng maginhawang buhay at para sa kanya
ang mga matatanda sa Amerika ay halos nakaipon o may savings at retirement plans na. Nang makilala niya si Bill ay agad nitong nagustuhan ang kanyang sasakyan na red Corvette. Nagkamabutihan sila at makalipas lamang ang isang buwan ay nagpakasal ang dalawa. Hindi sila nagkaroon ng isang magarbong kasalan bagkos ay ang kanilang kasal ay nangyari sa isang telepono kung saan isang pari mula sa Egypt ang nag-officiate ng seremonya. Pagkatapos ay bumiyahe sila sa Phoenix, Arizona at ginawa nilang opisyal ang kanilang kasal sa harap ng isang judge. Ang bagong kasal ay nagbiyahe at nag-honeymoon sa Texas at Arkansas. Dito ipinakilala ni Bill ang kanyang bago at batang asawa sa kanyang buong pamilya. Ayon sa mga kapamilya ni Bill, sa panlabas ay mukhang may malakas na personalidad si Umayma. Matapos ang ilang linggo nilang pagbabiyahe ay bumalik ang mag-asawa sa apartment ni Bill sa Costa Mesa, California para doon manirahan. Naging maganda ang simula ng kanilang pagsasama. Isa sa saksi dito ay ang anak ni Bill na si Margaret. Ayon sa kanya, malimit sabihin ng kanyang ama kung gaano ito kasaya na maayos ang kanilang pagsasama ni Umayma. Nang malapit na ang Thanksgiving ay inimbita siya ni Bill pero tinanggihan niya ito. Ang hindi niya alam ay ito na pala ang huling beses niyang makakausap ang ama. Ang masayang pagsasama ni Bill at Umayma ay mabilis na nagtapos noong December 1, 1991. Isang lalaki na nagngangalang Jose Esquivel ay nagising dahil sa isang malakas na katok. Dahil sa hindi niya sigurado kung sino ang nasa labas ng kanyang bahay ay hindi niya ito pinagbuksan. Nang sumilip siya sa kanyang bintana, dito niya nakita ang isang red Corvette na nakapark sa labas ng kanyang apartment. Alauna ng hapon ng parehong araw ay bumalik ang red Corvette. Narinig niya ulit ang paulit-ulit na katok at sa pagkakataong ito ay binuksan na niya ang kanyang pinto. Dito bumalaga sa kanya ang umiiyak na si Umayma. Ayon kay Jose, naging kasintahan niya si Umayma ng 1 taon pero hindi na sila nag-usap nang matapos ang kanilang relasyon kaya ikinagulat niya ang pagpunta nito sa kanyang bahay. Ipinakita ni Umayma ang kanyang mga pasa sa kanyang mga braso, muka at mga kamay. Sinabi nito na siya ay inaabuso ng kanyang asawang si Bill at pinapuwersa nito na makipagtalik ito sa kanya. Habang umiiyak ay sinabi nito na matinding pambubugbog ang naabot niya pag tumatanggi siyang makipagtalik dito. Di umano ay nakalaya lang siya nang mahawakan niya ang isang lampshade at hinampas nito si Bill ng paulit-ulit hanggang mawala na ito ng hininga. Habang umiiyak ay sinabi ni Umayma na nagawa lang niya ito dahil ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili. Pero ang ikinagulat niya ay nang sinabi nito na pinagputol-putol nito ang katawan ni Bill. At nang makaalis na si Umayma sa kanyang apartment ay agad siyang tumawag sa 911. Ibinahagi nito lahat ng impormasyon na sinabi sa kanya ni Umayma. Agad pinuntahan ng mga pulisya ang apartment ni Bill at agad nilang nakita ang kanyang sasakyan na red Corvette at nasa loob nito si Umayma. Agad nilang kinwestiyon ito pero agad nitong itinanggi ang mga sinabi ni Jose at sinabi niya sa mga investigador na si Bill ay nasa Florida sa isang business trip. Pero may nakita agad ang mga investigador na agad nilang ikinaalarma. Sa loob ng sasakyan ay meron silang nakita na isang suitcase na merong mga laman loob ng tao. Nang questionin siya ng mga pulis ay sinabi niya na ang laman loob ay pagmamay-ari ng isang tao na pinatay ni Bill. Nakakita din ang mga pulis ng isang baga ng tao na may itim na batik na indikasyon na ang biktima ay malakas manigarilyo. Hindi sila sigurado kung kay Bill ba ang mga laman loob pero ang sigurado ay hindi na missing persons case ang kaso na kanilang iniimbestigahan. Pero ang hindi alam ng mga pulis ay mas kikilabutan pa sila sa kanilang susunod na madidiskubre. Mabilis na nabigyan ng search warrant ang kapulisan at hindi sila nagsayang ng oras at sinimulan nilang halughugin ang buong apartment. Dito nila nakita ang isa pang suitcase. Naglalaman ito ng itim na trash bag na naglalaman ulit ng iba pang mga laman loob ng tao. Sa kwarto naman ay nakita nila ang mga dugo sa bedsheet ng kama. Nakita din nila ang lampshade na sira na may talsik na mga dugo. Sa loob naman ng CR ay nakita nila na nakabitin ang torso ni Bill na tumutulo pa ang mga sariwang dugo mula dito. Kung nasusuka ka na ay pwede mo nang itigil ang panonood dahil mula dito ay mas malala pa ang mga detalye ng kasong ito. Sa kusina ay nakita ng mga investigador ang mga kamay ni Bill na nasa kawali na ipinrito gamit ang maraming mantika kasama ang karne ng turkey. Sa basurahan ay nakita nila ang mga hita ni Bill na may kasamang mga karne din ng turkey na hinaluan ng cranberry sauce.
Nang binuksan nila ang refrigerator, ang inakala nilang mga pagkain na binalot ng tinfoil ay hindi pala mga pagkain. Nang binuksan nila ang mga ito ay nakita nila ang ulo ni Bill na binalot sa tinfoil, pero bago ito binalutan ay base sa estado ng mga laman sa mukha nito ay nilagay ito sa deep fryer. Sa kanilang tansya ay nangyari ang lahat ng ito 3 araw bago sumapit ang Thanksgiving. Agad din silang nagduda sa pahayag ni Umayma na siya ay kinukulong ni Bill dahil sa kanilang pagsisiyasat, si Bill ang may mga pasa sa kanyang mga bukong-bukong, sinyales na ito ay itinali gamit ang kadena. Nang siniyasat ang mga pasa sa katawan ni Umayma, ayon sa doktor ay nakuha niya ito sa matinding paghihiwa ng isang bagay. Agad siyang kinwestiyon sa police station at ipinresinta ng mga investigador ang bulto-bulto mga ebidensya galing sa apartment. Una ay matindi ang kanyang pagtanggi at ipinipilit pa rin ito na si Bill ay nasa Florida, pero dahil sa tagal ng interview sa kanya ay unti-unti niyang binago ang kanyang salaysay. Di umano ay hindi niya matandaan kung paano niya napatay si Bill. Sinabi nito na nang magising siya ay nakita niya na nasa basurahan na ang putol-putol nitong katawan. Ayon sa kanya ay para siyang sinaniba ng demonyo at bago mamatay ang asawa ay nakakarinig siya ng mga boses na nagsasabi sa kanya na gawin ang mga bagay na ginawa niya kay Bill. Sinabi nito na nakakita siya ng isang pangaytain tungkol sa 2 babae na balot ng dugo at sinabi ng mga ito sa kanya na kailangan niyang patayin ang asawa. Lumutang din sa autopsy na ang kinamatay nito ay galing sa 25 sugat nito sa ulo. Ang ideya na kanilang nabuo para maipaliwanag ang tali kay Bill ay nagkasundo sina Bill at Umayma na magtalik na may halong bondage at roleplay session. Tinangkang buuin ng mga investigador ang mga pira-pirasong parte ng katawan ni Bill at nang tinimbang nila ang buong katawan nito ay merong nawawalang halos 45 kilos. Ayon sa kapitbahay ni Bill at Umayma ay narinig nila na walang tigil ang garbage disposal ng mga ito buong weekend hanggang ito ay nasira na. Pero ang mga investigador ay hindi napigilan na magtaka kung kinain ba ni Umayma ang ibang parte ng katawan ni Bill. Inaresto si Umayma at noong December 1, 1992 ay nagsimula ang paglilito sa kanya. Tinawag ng prosekusyon ang kanyang dating kasintahan na si Robert Hansen. Isinalaysay nito na minsan na magkasama sila ay itinali siya ni Umayma at sa akala niya na magtatalik sila ay nabigla siya nang naglabas ito ng isang baril. Swerte siya dahil nakuha niya ang baril kay Umayma at nakalaya ito pero hindi niya kinontak ang mga pulisya. Para sa kanya ay isang matinding kahihiyan ang kanyang matatanggap pag nalaman ng ibang tao na halos mamatay siya sa kamay ng isang babae kaya hindi siya nagsampa ng kaso. Hindi tumigil ang prosekusyon sa pagkumbinse sa mga jurors na si Umayma ay isang klaseng babae na nag-aabang ng tamang pagkakataon para mambiktima ng mga matatanda at mapepera mga lalaki na mahuhulog sa kanya. At pag dumating ang tamang pagkakataon ay atake ito para makuha ang mga pera nila. Sinabi din ng prosekusyon na pagkatapos patayin ni Umayma si Bill ay may balak ito na tumakas gamit ang pera, mga credit cards at sasakyan nito. Pero ang abogado naman ni Umayma ay giniit na ang kanyang kliyente ay inosente at siya ay isang biktima ng mapang-abusong asawa. Inilaban ng kanilang kampo na ipinagtanggol lang ni Umayma ang kanyang sarili kay Bill. Gumamit sila ng isang forensic psychologist na nagpatunay na si Umayma ay nakaranas ng isang matinding trauma. Ayon sa psychologist, ito ang nagtulak sa kanya para paslangin si Bill para hindi na siya nito maabuso. Ibinahagi niya na sinabi sa kanya na Umayma na sinigawan siya ni Bill bago nito ipilit ang sarili sa kanya na binili kita at kinukuha ko lang ang binayaran ko. Ayon sa kanya, dito na sinaksak ni Umayma ng gunting si Bill paulit-ulit. At nang humarap sa mga jurors si Umayma ay tinanong siya ng prosekusyon kung nasaan ang halos 45 kilos na nawawalang parte ni Bill. Pero sumagot ito na hindi niya alam. Itinanggi niya na hindi niya kinain ang ibang parte ng katawan nito at sinabi niya sa harap ng mga jurors na hindi siya isang halimaw tulad ng ipinipinta ng prosekusyon dahil isa lang siyang babae na naabuso paulit-ulit. Para sa kanya, si Bill ang halimaw dahil paulit-ulit nitong ipinipilit ang sarili sa kanya at pag hindi siya pumayag ay pinupusasan siya nito hanggang makuha nito ang kanyang gusto. Ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan sa mga jurors na itinapon ni Bill ang kanyang pusa sa bintana ng kanilang sasakyan at binantaan din siya nito na ililibing siya nito sa disyerto kung saan hindi siya mahahanap ng mga otoridad kapag hindi siya nakipagtalik dito.
Pero hindi siya pininiwalaan ng mga jurors at nahatulan siya ng kasong second-degree murder noong January 12, 1993. Kahit sa simpatsya na kanyang nakuha sa mga ito dahil sa hirap na kanyang naranasan noong kanyang kabataan, ay hindi nila pininiwalaan ang mga paratang niya tungkol kay Bill na isa itong mapang-abusong asawa. Pero dahil sa putol-putol na ang katawan ni Bill ay hindi na patunayan ng prosekusyon na pinagplanuhan ni Umayma ang pagpatay kaya hindi nila ito nakasuhan ng first-degree murder. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong at pwede siyang mabigyan ng parol pagkatapos ng 27 taon. Noong 2006, sa tulong ng isang abogado ay unang nag-apply si Umayma para sa parol ngunit tinanggihan siya nang nalaman ng mga commissioner na siya ay malaking banta sa kaligtasan ng publiko. Noong 2011, nag-file ulit siya para sa parol ngunit tinanggihan muli ito nang hindi niya inako ang responsibilidad sa pagpatay kay Bill. Sa taong 2026 ay pwede siya mag-file ulit para sa parol.